yung nasa online, ang panalangin namin na hindi lang mananatili sa online, kundi kasama namin kayo dito para sa Panginoon. Amen. Salamat at ngayon, dadako na tayo sa ating first reading. Amen. Genesis. Tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Doon ako lahat sa Genesis 42, chapter 1 to 24. Pamunta sa Egypto ang mga kapatid ni Jose. Nang malaman ni Jacob na may binigay ng pagkain sa Egypto, sinabi niya sa mga anak niyang lalaki, ano pa ang hinihintay mo? Verse 2. Nabalitaan ko na may pinagbibili raw na pagkain sa Egipto, kaya pumunta kayo noon at bumili para hindi tayo mamatay sa gutom. Kaya lumakad ang 10 kapatid ni Jose sa Egypto upang bumili ng pagkain. Pero hindi pinasama ni Jacob si Benjamin na kababatang kapatid ni Jose dahil natatakot siya na baka may masamang mangyari sa kanya. Verse 5. Kaya pumunta ang mga anak ni Jacob sa Egypto kasama ng mga tagal-lang lugar upang bumili ng pagkain dahil nagalang ng nagutom sa buong Kanaan. Verse 6. Bilang gobernador ng Egypto, tungkulin ni Jose na pagbilhan ng pagkain ng lahat ng tao. Kaya pagdating ng mga kapatid niya, lumukod sila kay Jose bilang paggalang sa kanya. Verse 7. Pagkakita ni Jose sa kanila, nakilala niya agad ang mga ito, ngunit siya nagpahalata na siya si Jose. Nagtanong siya sa kanila kung saan sila. Sumagot sila, taga-Kanaan po kami at pumunta po kami rito upang bumili ng pagkain. Verse 8. Naalala niya siya ang tinig niya tungkol sa kanila na nagdahilan kung bakit sila nagalit sa kanya. Verse 9. Naalala ni Jose ang panaginip na tungkol sa kanila, kaya sinabi niya, mga espiya kayo, punta kayo rito upang tignan kung ano ang kainahan ng bansa namin. Verse 10. Sumagot sila, hindi po kami espiya. Pumunta po kami rito para bumili ng pagkain. Verse 11. Pagkakapatid po kaming lahat sa isang ama, at nagsasabi po kami ng totoo, hindi po kami espiya. Verse 12. Pero sinabi ni Jose, hindi ako naniniwala. Pumunta kayo rito para tingnan kung ano ang kahinaan ng bansa namin. Verse 13. Sumagot sila, kami inyong abang lingkod ay 12 magkakapatid. Iisa lang po ang aming ama na naroon ngayon sa Kanaan. Ang bunso po namin ay naiiwan sa kanya. Ang isa po namin kapatid ay wala na. Verse 14. Sinabi ni Jose, kagaya ng sinabi ko, mga espiya talaga kayo. Ngunit susubukan ko kayo kung totoo talaga ang mga sinasabi ninyo. Isinusumpa ko sa pangalan ng Paraon na hindi kayo makakalis dito hanggat hindi ninyo may kasama ang bunsong kapatid ninyo rito. 16. Pauwi na isa sa inyo para kunin ang kapatid ninyo. Ang maiiwan sa inyo ay kukulong hanggang sa mapatunayan ninyo ang sinasabi ninyo. Dahil kung hindi, talagang mga espiya nga kayo. 17. At ipinakulong niya ang mga ito sa loob ng 3 araw. 18. Sa ikatlong araw, sinabi ni Jose sa kanila, ginagalang ko ang Diyos, kaya bibigyan ko pa kayo ng pagkakataong mabuhay kung susundin lang ninyo ang inuutos ko sa inyo. Kung nagsasabi kayo ng totoo, magpaliwan dito ang isa sa inyo at makakauwi kayo at makakapagdala kayo ng pagkain para sa nagugutom ninyong pamilya. 20. Pagkatapos dalhin nyo rito ang gustong kapatid ninyo para mapatunayan ko na hindi kayo nagsisinungaling at para hindi ko kayo ipapatay. 21. Sinabi nila sa isa't isa, nananagot tayo sa ginawa natin sa kapatid natin. Nakita natin ang paghihirap niya na nagmamakaawa siya sa atin, ngunit hindi natin siya kinawaan. Kaya ito ang dahilan kung bakit dumating ang mga paghihirap na ito sa atin. 22. Sinabi ni Ben, hindi ba't sinabi ko sa inyo noon na huwag ninyo siyang saktan, pero hindi kayo nakinig sa akin, kaya sumisingil na tayo ngayon sa kanyang pagkamatay. 23. Hindi nila alam na nakawaan niya siya ang usapan nila dahil habang nakikipag-usap siya sa kanila ay may tagapagpaliwanag siya. 24. Sabay-sabay po tayo. Lumayo muna po sila sa Nagagal niya, pero hindi nagtagal, bumalik siya at sinusunod sa kanila. Hiniwalay niya si Simeon sa kanila at pinagabot sa kanila sa harapan. Diyos ang magdadagdag ng pagpapala sa kanila.
Malungkot siya. Hallelujah, Jesus. Praise you, Lord God. Praise you, Lord God. Pagkaklas sa oras na ito. Panginoon, hiling namin ang Lord, salamat sa oras na ito na nagkailan kami na ipon upang mag-ayon ng isang sa iyo, Lord God. Lord, kami dumudulog, nagpapakumbak ka, Panginoon, salisigin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Kung may nakikita kang bakit ng karumihan, Lord God, hiling namin ang pagkatawaran, Lord God, nagisin mo kami sa pamagitan ng iyong dugo na gumanak sa puso ng Kalbaryo. Lord, alamin namin, Panginoon, ang iba ng Espiritu na samahan kami sa oras na ito, sa aming gawain, Lord God, mula umpisa hanggang matapos ang gawain na ito, Lord God, at itagumpayan ang aming natatanong, Panginoon. Lord, hiniling namin, Panginoon, sa mga katira namin na wala ka dito, Panginoon. Ablutin mo ka ng puso, Lord God, nileris mo sila ang mga nasadaan, mag-iingat ang pagkalabas sa kanila, Panginoon, na makarating sila ng safe and sound, Panginoon. Lord, kailangan namin sa lahat ng mga gagamitin mo sa service na ito, Panginoon, mula sa mag-aaral ng iyong salita, sa mga papaawit, sa mga tutugtog, Panginoon, Lord God. Ikaw po ang magbasta sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga labi, Panginoon, upang magpurihan lamang ang mangyayari, Lord God, para sa kapulihan mo lamang siya magaganap, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang manguna sa servisyo mo, Lord God, sa mga aming puso at isipan, ang iyong presensya, ang kasama namin, upang ang mga salita, Panginoon, ay aming maunawaan, maintindihan mo, Lord God, sa aming mahirap sa buhay, sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord God, sa iyong anak na mag-ayos ng aming salita, sa buhay ni Pastor Alan, Panginoon, patuloy namin, Lord God, ang anointing spirit sa Panginoon at ang iyong kalooban lamang siya mahayag, Lord God, ayon sa iyong sa iyong kalooban, Lord God, ang mamutawi sa kanyang mga labi, Panginoon, at sa tawag na isa na dito, Lord God, ikaw po magsama sa amin, mula sa hanggang wakas, Lord God, at dalawin namin ang katagumpayan ng servisyo nito, Lord God. Pinagat namin ang lahat ng kapulit pagsamba sa tamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpatuloy po natin sa pangalawang pagbasa ng matatagpuan sa Mateo 12:24-50 sa ating talmutayo. Pero nang umani dito at ang mga Pariseo, sinabi nila, si Satanas na inuno ng masamang espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalakas ang masamang espiritu. Alam ni Jesus ay may sinabi nila, kaya sinabi niya sa kanila, kung ang mga mamamayan na nagkakahiyan ay nagkahati-hati at nag-aaway-away mawawasak ang turiang iyon. Ganito rin ang mangyayari sa isang lungsod o tahanan na ang nakatira ay nag-aaway-away. Kaya po si Satanas mismo ang nagpapalaya sa kanyang mga kampo, nagpapakita ng ito na nagkakahati sila at nag-aaway-away. Kung gano'n, paano mananatili ang kanyang kaharian? At kung si Satanas nga nagbigay sa akin ng kapangyarihan magpalaya sa masamang espiritu, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga taga-sunod niyo na nagpapalayas din ng masasamang espiritu? Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. Ngayon, kung nagpapalayas ako ng masamang espiritu sa pamagitan ng espiritu ng Diyos, nangangahulugan ito na dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. 29. Hindi maaaring pasukin ng magnanakaw ang bahay ng malakas na tao kung hindi muna niya ito gagapusin. Ngunit kapag nagagapos na niya, maaari na niyang nakawan ang bahay nito. Ang hindi kami sa akin ay laban sa akin at ang hindi tumutulong sa akin pagtitipon ay nagkakalat. 31. Sinasabi sa inyo ang lahat ng kasalanan, pati na ang pagkapastangan sa Diyos ay mapapatawad. Ngunit ang kapastangan sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad. Ang sino mang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sino mang magsalita ng masama laban sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad. Kaya Nakikilala ang puno sa bunga nito. Kung mabuti ang puno, mabuti rin ang bunga nito. Kung masama ang puno, masama rin ang bunga nito. mga lagi kayo ng ahas, paano kayo makakapagsalita ng mabuti kayo masama kayo, sapagkat kung ano naman ang puso ng isang tao, ito ang lumalabas sa kanyang bibig. 35. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ng kanyang puso. Pero ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ng kanyang puso. Tinitingnan ko sa inyo na sa araw ng pagtuto, mananagot ang bawat isa sa mga walang kwenta sa katang pinitiniwan niya. 37. Sapagkat ibabatay sa mga salita mo kung paparusahan ka o hindi. May ilang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na nagsabi kay Jesus, Guro, pakitaan mo kami ng isang malang
Sumagot si Jesus, kayong henerasyon ng masasama at hindi tapat sa Diyos. Humihingi kayo ng himala pero walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang katulad ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paano nasakyan ng buhay ng isla sa Jonas sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ganun din naman mangyayari sa akin anak ng tao. 3 araw at 3 gabi din ako sa ilalim ng lupa. 41. Sa araw ng pagbuhukong tatayo ang mga taga-Ninive at kukundinahin ang henerasyon ito. Dahil nagsisi sila ng mga aral sa kanila si Jonas. At ngayon at kung higit pa kay Jonas na nangangaral sa inyo pero ayaw inyong magsisi. Kapag lumabas ang masamang espiritu sa tao, gumagala ito sa mga tuyong lugar upang maghanap ng mapapagpahingahan. At kung wala siyang matagpuan, Iisipin na lang niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan, pangangailangan, at kung sa kanyang pagbalik ay makita niya kung walang naninirangan, malinis at maayos ang luha. 45. alis siya tatawag na Mas dito pang masama espiritu mas masama sa kanya. papasok sila sa Papasok sila sa taong yun at doon manira. Kaya lalo pang masasama ang kalagayan ng taong yun. Kaya sila, ganyan din na mangyayari sa masamang henerasyon ito. Habang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang ina niya at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at gusto nila siya makausap. 47. May nagsabi sa kanya, nasa labas ang inyong ina at mga kapatid ay gusto kayong makausap. Sino ang aking ina at mga kapatid? Itinuro niya ang mga tagasunod niya at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino ang sumusunod sa kalooban ng aking ama sa langit ay siya kong ina at mga kapatid. Parihan ng Diyos.
Oh, sweet
gawain, amen, na itinala sa Bible. Hindi po ito gawa-gawa ng tao, kundi po nakalagay sa Bible. Amen po ba? Nandito po tayo sa Israel para po kumita ng pera, tama po ba? Amen. Amen. Amen po. Nung nasa Pilipinas po tayo, lagi tayo nagpipray na, Lord, sana matanggap po ako ng trabaho sa Israel. Amen. Kasi syempre malaki po ang shekel dito. Bukod sa sahod, meron pa po tayong part-time. Pero ang sabi po sa Deuteronomy 8:18, subalit alalahanin ninyo si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang umangat kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. So sabi po ng salita ng Diyos, alalahanin daw po natin ang Diyos. Nandito na tayo sa Israel, hindi lamang po para kumita ng pera. Opo, yun po yung reason, isang reason para po tayo pumunta talaga dito sa Israel para makatulong sa ating pamilya. Pero sabi po ng Bible, kailangan daw po natin alalahanin ang Diyos. Nag-search po ako sa Google, yung remember po, di ba po, minsan maganda po yung nagsisearch po tayo mas malalim na meaning ng word. Yung remember, sabi po ng Google, have in or be able to bring to one's mind an awareness of someone or something that has been known or experienced in the past. Kailangan daw natin alalahanin, di ba? Yun po yung sabi ng Google. At ang sabi po dun sa Proverbs, wait lang po, na-impact ko po siya. Amen. Sabi po dun sa Proverbs, meron pong panalangin si Hannah David, Proverbs 30 verse 8 to 10. Sabi po doon, basahin ko po ang last verse. Huwag niyo akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong pagpayamanin o paghirapin. Sapat na ang pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung manananak ko, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Above all, di ba sabi ng Bible, kailangan natin i-guard lagi yung ating heart. Kasi minsan, yung treasure, ano ba yung tinitreasure natin? Ang ganda or ang treasure mismo? Kaya nga, yung panalangin ni Hannah David, kailangan natin i-remember na Lord, huwag mo akong pagyamanin. Okay lang naman ang pagyamanin, pero yung pagyamanin na hindi na siya nakaalala, amen, huwag mo akong pagyamanin, sapat na, baka kung managana ako ay masabi ko hindi na kita kailan. At yun po yung nakakalungkot sa maraming Kristiyano. Na kung kailan po sila pinasagana ng Lord, ibinigay ang lahat ng yung shekel, yung money, amen. Tapos sasabihin, ay, Lord, hindi na kita kailangan ngayon kasi yung gano'n po, yun po yung i-protect po natin, amen. At ang sabi ko dito, baka naman ako mag-direct ako'y matutong magnakaw at ang pangalan mo ay magpastangan. Amen po ba? Pero yung point po ng ating po dito ay yung we must remember God's goodness in our heart. Amen. Through giving. Amen. Through giving. Kasi po, pag tayo nag-give po, tinitignan ng Lord ang ating heart. Kung Motive. yung pressure ba ay usually ating tinipressure or si God na nagbigay ng pagpapala sa atin. Amen. Amen. Hindi po tayo makakapagtrabaho, wala pong lakas kung walang hangin, walang araw, amen po ba? Kung walang kalakasan. At ang Lord lamang po nagbibigay. Amen. So, yan po tayo ay magbigay para sa ating Diyos na bigay ng buwan. Amen. So, yan po, meron pong special number GPG po. So, next time po, we're looking forward po na makasama mo si Sister Eva na mag-special number dito sa harap. Amen, Sister Eva, this GPG time. po, meron po kami special number. Amen. Palakpakan natin. Hallelujah. Amen. Sana Sister Eva ka-join mo.
baho-baho. Sobra pa ako sa nakakaya. Anong taas? Oo. Sige. Tapos ano sila?
kami doon. Yes. Sa Cana of Galilee. Yun ang first miracle niya na ginawa. At ang first miracle na ginawa, kabagis, ay hindi pagpapagaling. Water. First miracle na ginawa niya, Brother Pierre, ay yung pagbuhay ng patay. At hindi pagbuhay ng patay o pagpapalakad ng lumpo. Ang first na ginawa niya ay naubusan ng alak. Yung alak na yun, na pinili, lagay niyo yung alak niya ng kalasing kasi yung alak ni Jesus ay nakakalasing o hindi nakakalasing? Nakakalasing? Hindi pidos yung ginawa niya, hindi yung grape juice. Ang ginawa ni Jesus ay wine. He turned water into wine. May alcohol. Hindi pa pidos yung ginawa ni Jesus Christ. Yung ginagamit natin sa communion, hindi yun. Alcohol. Alcohol. Yun, yung mga tinutulungan ni Jesus na ilang tayo ng alcohol, hindi. Ang ibig sabihin, si Jesus pag gumawa ng isang bagay, original, no? Hindi, keke. Uminom ang mga tao ng wine, wala ng wine. Kaya sabi ng ang sabi ng babae, wala sila ng wine. Ang sabi ni Jesus, Brother Charlie, ang sabi ni Jesus, hindi ko pa pala doon. Sabi ni Mary, wala silang mainom na wine. Mary, sabi ni Jesus, teka lang. Parang inuutusan mo yata akong bilang na gumawa ng isang ibalan ng hindi ko pa panahon. Ang tanong ko doon ay Ate Mary, sumunod ba siya sa nanay niya? Diba? Nag-influence siya sa nanay. Kahit na sabi niya, hindi pa tayo na yan. Pero si nanay nagsabi But for sure, yung mga nag-invite sa kanila, mga kamag-anak nila. Nakakaliya naman, imagine yung noon, ang panahon na yung wine, yun ang parang main delicacy sa handaan. Yun ang talagang center ng sa atin, di ba, ang center related lang? Center sa atin, mga desserts, siyempre, ay mga, yung baboy, no? Lechon. Lechon, no? Yun ang parang center. Sa kanila noon, yung wine. Pag walang wine, parang equivalent natin sa mga bata. So, yung mga anak nito, si Adriel, di ba? Ang mga anak ni maliliit pa, pagka may birthday, ang sentro ng birthday ay uga. And agiga, di na uga. Ibig sabihin, pagka Walang birthday. Walang Birthday. holiday, walang birthday.
ang sentro ng birthday ay uga. Hindi yung my birthday. And ragiga, di ka uga. Ang sentro ay yung cake. Kung walang cake, ngayon, sa panahon nila doon, ay cheap ba pangalan ba? Alma. Alma. Eva. Wala si Antan. Sir Eva, ang sentro sa panahon noon ng wedding ay yung wine. Kaya pinag-usapan naman, nasabi ng this Jesus turned yung water into wine. Nasabi ng mga guests, usually, pagka lasing na yung mga tao, ang siniserve na nila yung mga low quality wine. Diba? Pag-umpisa pa lang ng wedding, ang siniserve yung mga best quality. Pero pag nakainom na yung mga tao, nalasing na ng konti, hindi na nila alam yung difference ng wine sa isa't isa, binibigyan na nila yung low quality. Yung, kunwari, ang high quality ay Chivas Regal. Ano nila, ibas na nila, pagka yung lalagasin kayo ng mga beer, not beer, Red Horse. Parang binababa yung level. Kaya ang kasabi mo si Jesus, nung nag-version ng water into wine, yung ginawa ng wine, Sir Jonah, ay superb quality. Hindi yung pipitsugin talaga, the best wine, pati. Na-maintain pa rin ng wedding yung the best wine. Ngayon, ang gusto ko i-point out dito, sabi ni Jesus, difficult time. Pero, kung pansinin ninyo, mapansin mo, ay, magpayo po si Jesus, saan ka natin yung verse, isang na dyan, kaya, what to we go? Kaya sinabi ko sa kanya, Ina, anong pinagdalanan mo sa araw na ito? Hindi pa ito ang aking panahon. Dati ang tawag mo sa nanay niya ay Bina. Ang ibig sabihin ng Bina sa English ay lady. Lady or woman. Hindi ko mo panahon. Alam niyo, Jesus Christ yung panahon niya. Diba? Si Jesus, ayaw niya pang, I think dito sa passage ito, ayaw niya pang gumawa ng himala. Pero, in the end, nagpa-ignoration siya sa nanay niya. Tama ba, Mr. May? I-learn niya yung water into wine. Na yung timing niya, iminom niya yung timing niya. Sige, ngayon na akong gagawa ng first miracle. Na parang it says something to us, di ba? Meron sinasabi sa atin yung message ni Jesus mismo, survey. Di ba? Na para si Jesus mismo, nakikita natin na inaunang niya yung parents niya. Survey? Hindi niyo sinabi, teka lang, hindi ko kakainin, hindi ko kagawin niya. No, sabi niya, hindi ko kakainin, dahil nag-request ka inay, your wish is my command. At considering
Pag namatay ang parents mo na ikay nasa abroad, okay lang sana kung meron pa visa kayo umuwi, no? Kahit na kung minsan yung may visa, hindi ba ka-uwi dahil napakamahal ng clinic eh. Napakamahal ko ako maghanap ng leader. Diba, ang hirap, lahat mahirap, no? Kung kahit anong amin. At pinakamasakit, Mr. Jen, at pagka wala kang visa, hindi ka na makauwi. At ayaw mo nang umuwi. Dahil, di ka na makabalik. Diba? Buti katulad ni Sister Melissa, Sister Estelle, no? Nag-asawa, pwede bumalik, no? Hallelujah. Babalik ulit, no? Iiwan niya yung kasama niya, no? Sana mag-asawa na siya, no? Kasi ano na eh, wala na siya sa kalenda, no? Amen. Bukas ay ito sa kami ng kasama na ilan taon na tayo magdalagay? 21 years. Wow! Glory to God! 21 years na. Lalo, 21 years na kayo kasama ni Pastor Abel. 21. 21! Gagawin na rin yun, ha? Matagal na rin yun, ha? Sir. Kaya lang, sinagot ko ni nung nag-asa ko ng kasal, pinakasalan na ako ni Melody dahil 31 siya, no? Hallelujah. 31. Sa amin kasi, pagka yung 31, may grabe yung date ng 31. Yung edad ng 31, dahil kasi dito, wala na sa kanta. Over. Ano naman ba yun, sir? Sa amin kasi ng 31, kasi dito, wala nga niya. Ganun ba yung pastor? Dapat pag nagkasawa daw, dapat nasa loob pa ng kanta. Pag lumabas na, yung may mga race, no? Na matanda ka na. Totoo naman, ano? Looking back, kasi tumanda ka ng podcast kay Melissa. Sister Melissa. Melinda. Kaya yung mga symbol, no? Nadarinig ko ang boses ni Abel, ha? Hallelujah. Yung napakalagyan ng edad. Kaya yung si Jesus Christ, yung timing, sabi ni Jesus Christ, hindi na ito ang aming panahon. Pero pag pag-aasawa sa Melissa, baka ito na ang panahon. Amen. Dapat. Napo. May edad lang tayo ng o hindi tayo Sarah Napo. na matanda ka ng kapal, di ba? Hindi tayo gano'n, hindi tayo mga Bible character. May edad lang. Pag lumampas ka doon sa edad, bugunang. Tanggapin na. Hindi, yun, okay. Hallelujah. Science, hindi yung Bible. Science. Pag ikaw lumampas sa edad, ay, may mga release na. Yung mga, may mga pakasyon na kasama lang, o nag-asawa ng 48, ewan ko, 2 years mo sila nagtatry ng anak, at hindi ba, wala din. 2 years na. Meron pa lang, dinagdag naman. 48 eh. Ewan ko, wala. Mahirap na. Isipin. Meron specific age, di ba? Parang sila
you, Lord. Pinagpala ang may mga anak na. Pinagpala ang walang asawa, kaya walang problema. Sir Janine, I wish may Pasko na nagsabi sa akin na. Wala nagsabi sa akin. Nung nakita ko si Melody ako ay nag-anak ko na nila sa 28 ako. 28, no? 28 ako. Wala nagsabi sa akin, Sir Janine. Kasama ko ng maaga. Nasa ako. Baka si Melody. At iba pa makasalan niya. Kaya, ano sa iba tayo, suit Melody. Tinabot ko na tinabot si Melody ang marunong niya ako makasalan. Manong Jenny. Diba? Tignan mo si Manong Jenny, happy ni Mary. Hindi ko alam, kung gusto niya pang magkaalam ko, hindi pa. Dahil nag-asawa siya, ilang taon ka na kayo nag-asawa? 30. Hallelujah. Baruch Hashem. Thank you, Lord. Pinagpala. Okay na. At dito na abot sa last verse na gusto ko share. 1, 2, 3, go. At Makalala ng kanyang mga alagad ay nasusulat. Ang malasakit para sa iyong bahay ay sa akin. tutupo sa akin. Si Jesus Christ, pagkatapos na nag-celebrate ng umaten ng wedding sa Cana ng Galilee, ay punta siya ng temple. At Manong Jenny. Pagdating niya dun sa temple, nagtabi siya sa mga modyo dahil business yung mga modyo sa temple. Meron silang mga Money changer. money changer doon. Pinapalit Mga ano, mga pera. Mga hayop. Para sa temple shaker. Ganyan may ginawa nila parang business area yung temple area. Tinagamit si Jesus, parang Jenny. Bakit ginawa yung bahay ng maglalako ng bahay ng aking ama? Ang tawag ni Ate Maya, tawag ni Jesus sa bahay ng kanyang ama ay bahay ng Kanyang ama. bahay ng panlalaki. Di ba yung bahay ng kanyang ama ay bahay ng Panalangin. ibig sabihin, ang ginagawa doon sa temple ay mag-pray. Ang ginawa ng Hudyo, mag-pray at mag-business. Parang sinamahan nila, Double purpose. it's true. It's true. Di lang pupunta ng church, nag-aabutan din ng bayan. Kasi may nakikita sa inyo, kasi nag-aabutan ng Kala ko tayo sa doktor yung lang kailangan dito. Minsan nag-aabutan din na siguro yung may makautang, bayan. Paluwagan. Okay lang kung nagbabayad ng utang, no? Kaya lang kasi, may mga tao hindi nagbabayad. Kaya kung minsan, kapag kayo pa utang, tanggapin mo na! Dahil may mga tao talaga, magaling pangutang, ano papalit, pagbayaran, nagkakaasal na eh.
Ang itinuro sa ulit, kapag ikaw ang nag-uutang, kailangan mong yung utang ng utang. Ang tama sa utang, tinataya mo yung pera na hindi mo palang tanggap. Alam niyo yung service, kung may utang ka, tinataya mo na yung hindi mo pagkasahod, pinababayad mo na yung advance. Kasi paano kung di kailangan ka, ito mo siguro, wala ko kumain. Bili ng bili na galing sa utang. Kaya mo si Brother Ben, pagtrabaho mo na paano sa gusto magaling araw. Ha? Pagod siya sa labada niya, tapos bibili ng ticket. Hindi yun. Bibili ka ng ticket, nakautang ka na, tapos ay pagtatrabaho mo na lang. Mali. Magtrabaho ka muna, meron para pagpili, tapos mo. Utang muna ako, tapos bayan ko na lang. Kasi bakit ayaw mo ng utang? Dahil ang daming mga membro ayaw mo naman dahil sa utang. Dati, nung walang utang, atin lang natin. Nung nagkautang at ayaw magbayad, ayaw na umaten. Kaya kung saan, ang legit ko yan, ginawa, si Jesus Christ, sabi niya, yung bahay ko, bahay ng aking ama, is a place of prayer. Pupunta kayo sa bahay ko, bahay ng aking ama, mag-pray, mag-worship, mag sa Bible, makikinig ng mensahe, tatanggap ng Word of God, hindi mangungutang. Hindi yung mapunta nga sa church at nagpusigradyo siya, hindi pa kami dala. Kaya ang pupunta ka ng church para sino kayo mautangan doon? Hindi ko pa yata nautangan si Melanie. Kung si Eva na walang dala yun. Si Melanie ang may dala. May mga tao, kapatid, napapasok sa Diyos, hinahanap niya, ito walang pera ito. Panik yung kabihan. Tatabihan niya yung parang elegant na ang smile niya yung side to side. Kapag di mo sa ito, yung tanggid ko. Sabi ni Jesus, yung bahay ko, bahay ng prayers. Kaya, pupunta sa bahay ng Lord para mag-pray. Magpapalo ng Word of God, makinig ng mensahe ng Holy Spirit, mag-grow ng faith. Hindi tayo mangusap. Huwag naman mangusap. Ang pinakagandang gawin at pupunta ng church ay mag-pray. Kaya dapat bakit ka nasa work ka pala, nag-pray ka na, during the week, nag-pray ka na, nakatet ka na sa devotion ninyo. Diba, sa Jonah nandun ka palagi sa, kahit naiinis ka, kung isa kay Ate Annabelle, Amen. Kasi, liver ng good yan, kaya kailangan natin, Jadi, diba? Ano yung sabihin? Dahil handa mo lang sa sarili mo para sa church. Nakapag-pray ka na. Hindi yung ang-prayer mo pala ay yung open prayer sa church. Dapat nag-pray ka na sa during the week. Kasi sa sister niya, hindi tayo excited pumunta ng church dahil ang prayer natin yung sa dito lang tayo nag-pray sa church.
Lord at may trabaho. Amen. Amen. Diba? Ang gusto ko sa Israel, Ate Annabel, may trabaho, malaki ang sahod. Sa Pilipinas, sa Jen, may trabaho, maliit ang sahod. Yung sasahod, sinasabi ko dito sa Sister Jenny, Jennifer, hindi mo na sahod din isang buwan sa Pilipinas. For sure. For sure. Totoo ba yan? O kaya mo ba yung sahod? Kasi pag kaya mo tuloy doon, hindi na ko ano sa Pilipinas. Parang mas gusto ko ang Pilipinas. Parang mas gusto ko ang Pilipinas na ngayon. Kasi marunong ang Israel. Kailangan ko ng ano, ng maraming detail para nainitan. Hindi naman kanyapin ako. Biblis ako kanyapin. Kasi nilalagay ko. Sabi ni Pastor Romero dito, mag-voice ka lang daw, kaya ako gusto ka na. Sabi ko, hindi ka na, nabibili ka kaya ako sa mga, nabibili ka na di ba kayo? Hindi ka parang, nakikinig eh. Pag ka naman, bakal na. Kaya sa lagdag ko, kung ang sahod sa Pilipinas, sa Israel ay parehas lang, o Lord, ewan ko, hindi ako magpapaspag sa Israel. Nag-expect. Nag-expect. Parang ano, yung nagaling ng Diyos, sabi ng Diyos, alam, mas malaki ang sahod sa Israel. Sabi ng Diyos, alam ko na, ang pinakalan ko, malaking sahod. Kaya dito kasi Israel. Ang iniisip ko, magparehas lang. Kaya bilip ko, saan naman yung pagkain sa pamilya natin? Ha? Kasal ng pamangkin ko. Kita ko yung pagpapagkala ko, kita ko si Sarah. Yung masaya sa Pilipinas. Si Kuya, si Ate, mga pamangkanak mo. Di mo mga kaya yung mga pagdugong kasama mo. Ito ba yung Sir Jenny? Ha? Kahit naman isa upang sila ng upang sa iyo, upang sila. Kahit naman gusto ko sa mga ang sa isa, naalam mo kami sila gusto ko pa sila makasama. Tawag natin dyan kasi, pamilya. Pamilya. At itong kakapamilya tayo ang pinili sa Holy Spirit, dahil kay Jesus Christ, hindi ba pa rin yung anak ko sa dulo? Hindi ba pa rin yung kadulo mo? Ito, di ba yan? Ano pa si Joshua? Mahal naman ako, pinagawin ko itong mamalo sa akin. Kaya di ba pa rin si Joshua? Ito, anak mo yung bahay sa inyo. Kilala na rin, ano, Ben? Para ko, patay mo na rin, di ba? Hindi mo kayo para kahit na kung minsan, kahit na kung minsan may naman misunderstanding sa family, minsan away-away tayo, minsan gira-gira tayo, diba? Pero they're not relatives. Hindi mo sila relatives. Kaya nangyari sa kanila, ikaw na maliwan na iiyak. Tawag natin dyan ang pamilya. Pamilya. Kasi alam niyo, hindi ko sa liye. Hindi ko sa liye. Itong si Lord, ang sabi niya, ang bahay ko ay bahay na ka. Tapos ang sabi niya, ito ay bahay ko. Meron siyang nanandun na bahay ni Brother Ben. Sa Brother Ekoy, ang sabi niya, Brother Ekoy, meron nanandun bahay si Jesus. Sabi niya, wasakin itong bahay na ito. At sa loob ng 3 araw, inulit kong
magsusulit. Tapos ng 3 araw. Dito kayo ngayon magsulit. At yun ang mensahe ng Gospel of John chapter 2 natin. Doon sa lahat, si Jesus Christ, yung pasakot sa pamilya niya, diba? Sa mother niya, meron siyang timing, pero dahil in-honor niya ang mother niya, nag-multiply pa rin siya ng wine sa Cana of Galilee. Diba? Minug niya yung kain niya, sabi niya, hindi pa kain. Pero sabi niya, sige, alang-alang sa lalay ko, ginawa niya yung miracle. Wala na kaya, namagis, diba? Dahil binigyan niya tayo ng example ng honor your father and mother. Pinakita na siya yung naging obedient sa nanay niya kahit hindi pa niya panahon. Pangalawa, kita niya yung kahalagahan ng temple. Brother Binir, di siya nagsabi na, di siya nagsasabi na, hindi ka mahalaga yung temple. Every Shabbat, kuminsan, hindi lang every Shabbat. Pagkali siya nasa temple palagi. Ano ginagawa niya sa temple, Brother Binir? Dahil ang house of my father is a house of prayer. At yun ang ating baby, yun ang gusto ng Lord sa atin. Yung buhay na malalaki. Kahit sa atulikod, surface, no? Kahit anong trabaho mo, kahit pag napagod ka na, pagkawisip mo, bago matulog, o di ka makatulog sa gabi. Diba? Mag-pray, kung may alalahanin, walang alalahanin, pag masaya, malungkot, kahit anong kalagayan, Brother Charlie, no? Kahit ikay yung nagpapakulay ng buhok, nag-pray, sa lahat ng panahon, Sir Melody, no? Dahil sa kanya, my house is a house of prayer. At yung bahay na yun, hindi na yung temple na yun. Ito yung temple ng Holy Spirit. Amen. Rest in Melissa, ayun ang Holy Spirit sa atin na nakatira. Kaya, saan dapat ang may prayer? Dito. Kaya palagi nag-pray, nag-usap, nag-pag-ibig sa Diyos. No? Kaya kahit na anong kalagayan natin, no? Masaya, malungkot, may problema, may kaaway, o wala, no? Nag-pray. Nag-pray, di ba? May problema sa pamilya, walang problema. Maraming trabaho, konting trabaho, sobrang trabaho, kulang ang trabaho. Nag-pray, no? No, kasi, yung ating puso palagi nakikipag-commune sa Diyos, nakikipag-usap sa Diyos. Pastor, bakit dapat gano'n? Dahil tayo pinapadahanan ng Holy Spirit. Nandito na ang Holy Spirit sa Jonah. Hindi na siya nasa labas, nasa loob na natin siya. Kung si Jesus Christ ito ay namin bilang Panginoon at tagapagligtas, siya ay nalaman na sa atin. At mamaya, babasahin natin ulit yung being exhausted para ipaalam natin sa sarili natin kung ano ang ginawa ni Jesus Christ para sa atin sa krus. Kaya sama-sama tayo mag-pray ngayon, Lord, we pray na sa gabing ito, hindi namin makalimutan ang ginawa ninyo sa krus para sa ating kaligtasan. Dahil sa krus, Lord, ay nabuksan ang pintuan ng templo. Ang templo ng presensya ninyo sa buhay namin. Kaya, Lord, ang Holy Spirit ang palaging mag-remind sa amin ng kahalagahan ng panalangin, ng kahalagahan ng pakikipag-ibig sa inyo, ng
ng kahalagahan ng cross sa buhay natin. Na palagi namin itanghal, itaas, na si Jesus Christ ay namatay at muling nabuhay upang kami magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na ganap, buhay na walang hanggan, buhay na puspos ng kabalakan, buhay na puspos ng kaligayahan, ng kapayapaan, buhay na puspos ng inyong Holy Spirit. Kaya inyong manang Panginoon sa inyong presensya sa bawat araw at oras ng buhay namin. And we rejoice, Lord, sa inyong kabutihan, sa inyong kagandahan loob. And we rejoice na kayo ang sentro ng buhay namin. At Lord, sa amin, sa timing ng buhay namin, at sa bawat panahon ng buhay namin, mabuhay kami ng may pananalangin at pagpipitagan at pagpupulong sa inyo. Kaya namin ang puso namin ay maging templo na daluyan ng papuri at pagsamba, ng papuri at awitin para sa aming Diyos na buhay, na nagbigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa amin. In Jesus' name. Tayo lahat magsabi na, Amen. Tayo lahat isumayin para sa ating pinili. Diyan ka na. Narinig mo na ang mabuting balita. Mabuting balita ay buhay sa Jesus na tinapos sa kusala sa aming mga kasalanan. Siya ay natay ng buhay sa kasalanan. Sino mang maligtas sa mabuting balita ay maligtas. Dapat ay ating pagwala ang sabi ng Biblia, ang lahat ng tao ay makasalanan. Bakit ang lahat ng tao ay makasalanan? Ang tao ng Satan, ang gawa ng kasalanan dahil sa pagkain ng bunga ng
natin po is coming January 31, may speaker po tayo sa pasukan. Yung isa sa mga offer yung book ng tatlong book na ginagamit natin sa ating mga prayer meeting o yung school workers. At meron din po siyang training na gagawin sa February 1, Sunday. Kung available po tayo, ulit tayo mag-join. Mag-join po tayo sa mga gawain na inaano ng church, no? Mga kapatid, kasi kailangan din po natin na patuloy din tayo lumago sa ating pananampalataya na nagtutulungan sa salita ng Diyos. Actually, hindi tayo lalago kung kulang tayo sa salita ng Diyos. Kasi sabi nga, faith comes by hearing and hearing by the word of God. The more we hear the word of God, the more it is. Amen? At sa bukas na po yung ating conference, yung worship conference na pwede na ating speaker, the anointing of the Lord, anointing naman talaga ang ating speaker, as Pastor Angel, worship leader natin. Siya po ang ating speaker tomorrow. Kung mayroon tayong available time tomorrow, you can join with us or to join the worship conference, no? Kasi napakaganda. Kasi enhance talaga na-explain niya where we worship and everything na kung may time tayo, pwede tayo mag-join tomorrow. Okay? Kung meron ka naman time, huwag ka naman lang matulog sa ulan, huwag ka naman tayo mag-join na tayo para tayo ay mag-masaya, mag-enjoy tayo. Maliban sa spiritual, meron din physical living. Amen? After that, we have our lunch. Amen. No? Kaya, kailangan po tayong mag-join po sa worship conference tomorrow. Amen? At continuous pa rin po yung ating prayer and fasting. I think it's 13 days na po na ating prayer and fasting. 13 days today. Always join in our prayer and fasting kasi napakahalaga po, no, ng prayer and fasting. Kasi bakit? We study the book of Easter, no, kung paano talaga kapag tagumpayan yung plan ng enemy hindi nag-succeed because, no, nag-pray and fast. Kaya maraming bagay, no, yung prayer and fasting na tinuturo sa atin sa Biblia na we need it. If you're a Christian, we need to do this prayer and fasting. Amen? If nag-ano tayo, nagbabasa tayo ng Bible, nangalapin tayo, but include also this prayer and fasting sa buhay natin. Dapat kasama yan sa life natin bilang isang Kristiyano. Amen? After this 20 days prayer and fasting, we will finish January 25. Every Wednesday, we have a regular prayer and fasting. This is corporate prayer and fasting every Wednesday. Regular natin po yun. Pero may mga iba pa, may prayer and fasting pa rin sila. Kaya always join. We invite everyone to join our online prayers, online Bible study, para to continue to grow in the knowledge and the wisdom of our Lord Jesus Christ. Kasi sabi ko nga, pag kulang tayo ng word, talaga, pagdating ng shifting, nasa-shift talaga tayo. Lahat naman nasa-shift tayo. Pero, pagka meron tayong foundation ng Word of God, talaga, you can hold to the promise of God na binigay ng Lord sa atin. Amen? Kaya, kailangan po natin mag-join sa mga online. Kung wala ka lang naman ginawa, hindi ka naman busy, kahit busy po tayo sa trabaho, we can join sa makikinig ka lang sa mga nag-share, especially when you're on the 24/7 na prayer. Kasi maliban doon sa mag-grow po tayo spiritually, lalo na tayo, nag-grow kung paano tayo mag-exhort at mag-explain ang salita ng Diyos. Amen? Kaya always join and always pray. No? Kailangan natin ang pananalangin is always talaga, especially sa mga situation ngayon sa buhay po natin, dapat
We need to, grow in prayer, grow in the Word of God. Kasi nga lang po, matindi yung bibigyan sa mga panahon ngayon. No? Sa buong mundo actually, not only sa nation natin sa Philippines, sa buong mundo, grabe ang shaking ng life po natin. Kaya, at paano tayo masustain sa ating mga buhay, we need to, kailangan ang ating foundation ay si Jesus. No? At paano maging foundation lang natin si Jesus kung tayo ang foundation natin is ang Word of God. Amen? Okay, we continue to always join